Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at karangalan? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa tibay ng kanyang paninindigan. Sabi nila, lahat ay kayang bilhin ng pera. Ang kapangyarihan, ang respeto, maging ang pag-ibig. Ngunit paano kung ang tanging bagay na hindi mabibili, ang dangal, ay siya ring tanging bagay na kailangan mong isakripisyo para iligtas ang buhay ng pinakamamahal mo? Ang pagkislap ng naglalakihang chandelier sa itaas ay parang libu-libong bituin na nakakulong sa loob ng Hacienda de Luz. Ngunit para kay Tala, ang mga ito'y malalamig na liwanag lamang na lalong nagpapatingkad sa madilim na sulok ng kanyang puso. Habang pinupunasan niya ang mamahaling marmol na sahig, naramdaman niya ang panginginig ng luma niyang cellphone sa bulsa ng kanyang uniforme. Napatigil siya, ang basahang hawak ay tila bumigat. Bawat panginginig na iyon ay isang kabog sa kanyang dibdib. Isang pangalan lang ang nasa isip niya, Sinag. Dahan-dahan niyang sinagot ang tawag. Pilit na iwinaksi ang ingay ng marangyang pagdiriwang sa paligid. Ang hagikgikan, ang tunog ng mga kopitang nag-uumpugan, ang malambing na tugtugin ng isang string quartet. Hello? Doc? Pabulong niyang sabi. Miss Reyes. Ang kalmadong boses sa kabilang linya ay tila isang martilyong pumukpok sa kanyang pag-asa. I'm sorry to call you at this hour but we need to inform you. Humihina na ang puso ni Sinag. We need to perform the surgery as soon as possible. The longer we wait, the more dangerous it gets. Naramdaman ni Tala ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Magkano po? Magkano po ulit ang kailangan? Ang halagang binanggit ng doktor ay isang suntok na nagpabagsak sa kanyang kaluluwa. Isang halagang kahit sa 10 buhay niya bilang katulong ay hindi niya kayang ipunin. Gagawin ko po ang lahat, Doc. Hahanap po ako ng paraan, sabi niya, kahit hindi niya alam kung saan magsisimula. Nang ibaba niya ang tawag, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Bumagsak ito sa makintab na sahig at ginawang malabo ang refleksyon ng mga ilaw na parang bituin. Isa lang ang malinaw sa isip niya, ang mukha ng nakababatang kapatid, si Sinag, ang kanyang nag-iisang sinag ng pag-asa. Bigla, isang utos ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Hoy Tala, ano ang tinatayo-tayo mo dyan? Dalhin mo itong tray ng red wine sa mga bisita. Bilisan mo. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga mata at kinuha ang mabigat na silver tray. Sa bawat hakbang niya palapit sa pulutong ng mga bisitang nakasuot ng mga nagniningning na bestida at mamahaling Amerikana, pakiramdam niya ay lumulubog siya. Ang mundo nila, puno ng tawa at kasaganaan. Ang mundo niya, puno ng takot at kawalan. At sa isang iglap, nangyari ang hindi inaasahan. Isang bisita na medyo lasing na ang bumangga sa kanya. Nawalan siya ng balanse. Ang mga kopita ay nagbagsakan at ang kulay dugong alak ay tumapon sa busilak na puting bestida ng isang babae. Ang babaeng iyon ay si Amihan Ilustre, ang mapagmataas na nobya ni Alon Montero. Isang matinis na tili ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Aray! My dress! Look what you did, you stupid girl! Natigil ang musika. Lahat ng mata ay napunta sa kanila. Naramdaman ni Tala na namula ang buo niyang mukha sa hiya. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya, sabi niya habang nanginginig na lumuhod. Sinusubukang punasan ang mantsa gamit ang kanyang kamay. Don't touch me with your filthy hands, sigaw ni Amihan. Tinabig ang kamay ni Tala. Alam mo ba kung gaano kamahal ang damit na to? Baka katumbas na ng buong buhay mo. Walang silbi. Sa gitna ng kahihiyan, isang boses ang narinig, malamig at may awtoridad.
What's going on here? Si Alon Montero, ang tagapagmana ng pamilya, ay lumapit. Ang gwapo nitong mukha ay nakakunot, hindi dahil sa awa kay Tala, kundi dahil sa abalang na idulot nito sa kanyang party. Look, Alon, this clumsy maid ruined my dress. Sumbong ni Amihan. Tiningnan ni Alon si Tala na nakaluhod pa rin sa sahig. Ngunit sa halip na awa, isang ideya ang nabuo sa kanyang isip. Isang ideyang malupit. Naisip niya para libangin ang sarili at parusahan ang lahat, pati na ang sarili niya sa pagkakakulong sa gabing iyon. Isang katulong na may ganyang kakinisan gumalaw, sabi ni Alon. Ang boses ay puno ng pang-uuyam. Sapat na para marinig ng lahat. Marunong ka bang sumayaw, miss? Nag-angat ng tingin si Tala, naguguluhan. Po? Ang sabi ko, marunong ka bang sumayaw? Pag-uulit ni Alon, isang mapanuksong natangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Specifically, ang pandanggo sa ilaw. Narinig ni Tala ang mahinang tawanan mula sa mga bisita. Ang pandanggo sa ilaw, ang sayaw ng mga ilawan, ay nangangailangan ng pambihirang balanse at husay. May gagawin tayong laro. Patuloy ni Alon, tila isang hari na nag-aalok ng isang palabas sa kanyang mga alagad. Sasayaw ka sa gitna, ikaw at ako. Kung magagawa mong tapusin ang sayaw na hindi namamatay o nalalaglag ang 3 kandila, babayaran ko ang kahit anong kailangan mo. Kahit ano. Namilog ang mga mata ni Tala. Ang operasyon ni Sinag. Pero, dagdag ni Alon, ang boses ay bumaba. Naglalaman ng panganib. Kapag nabigo ka, luluhod ka sa harapan ko at hahalikan mo ang sapatos ko sa harap ng lahat. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Ang alok ay isang bitag, isang palabas na ang tanging layunin ay ang ipahiya siya ng husto. Ang kanyang dangal laban sa buhay ng kanyang kapatid. Lahat ng mga mata ay nakatuon kay Tala. Matapos ang isang nakabibinging katahimikan, itinaas niya ang kanyang ulo. May nag-aalab na mga mata at bumulong ng isang tanging pangungusap. Tinantanggap ko. Ang 2 salitang binitiwan ni Tala, tinantanggap ko, ay parang isang bato na inihagis sa isang tahimik na lawa. Gumawa ito ng mga alon ng bulungan na mabilis na kumalat sa buong bulwagan. Mayroong hindi makapaniwala, mayroong natutuwa sa nalalapit na palabas, at mayroong iilan na nakaramdam ng bahagyang awa. Ang mga katulong ay dali-daling inalis ang mga mesa sa gitna. Lumikha ng isang maluwag na espasyo na magsisilbing entablado para sa kahihiyan o tagumpay ni Tala. Inilabas nila ang 3 tinggoy, mga basong may kandila sa loob. Isang ilalagay sa likod ng palad ng bawat kamay at ang pinakamahirap sa lahat ay ipapatong sa kanyang ulo. Habang inihahanda ang lahat, ipinikit ni Tala ang kanyang mga mata. Hinarang niya ang mga mapanuring tingin, ang mga mahihinang hagik-gik, ang aroganteng mukha ni Alon. Sa dilim ng kanyang isipan, isang pamilyar na tinig ang kanyang narinig. Ang tinig ng kanyang yumaong ina, si Liwayway. Ang pandanggo, anak, ay hindi lang sayaw. Ito ay panalangin. Ang bawat galaw ay isang salita. Ang bawat ilaw ay isang pag-asa. Huwag mong isipin ang mga nanonood. Isipin mo ang kwentong isinasayaw ng iyong kaluluwa. Ang alaalang iyon ay isang mainit na yakap sa kanyang nanlalamig na katawan. Ang takot na kanina'y gumagapos sa kanya ay unti-unting napalitan ng isang matatag na determinasyon. Hindi na ito para sa pera. Hindi na ito tungkol sa hamon ni Alon. Ito ay para sa alaala ng kanyang ina. Para sa dangal na minsan ng niyurakan ng kahirapan. Para kay Sinag. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, wala na ang dating aliping si Tala. Ang naroon ay ang anak ni Liwayway, ang mananayaw. Nagsimula ang malamyos na tugtog ng gitara. Inilagay ni Alon ang mga kandila.
Sa kanyang mga kamay, ang bawat pagdikit ng kanilang balat ay nagdudulot ng kuryenteng hindi maipaliwanag. Nang ipatong na niya ang huling kandila sa ulo ni Tala, ngumisi siya. "Huwag kang iiyak kapag natalo ka," bulong niya. Hindi sumagot si Tala. Sa halip, nagsimula siyang gumalaw. Ang kanyang mga unang hakbang ay maingat. Tila sinusubok ang bigat ng mga ilaw at ang lamig ng sahig. Ngunit habang tumatagal, ang kanyang mga galaw ay nagiging mas tiyak, mas malaya. Ang kanyang mga paa ay dumudulas sa marmol na sahig nang walang anumang tunog. Ang kanyang mga kamay, na may hawak na apoy, ay tila humahabi ng isang kwento sa hangin. Isang kwento ng pagtitiis, ng pangarap, at ng hindi matitinag na pag-ibig para sa isang kapatid. Ang mga bulungan ay napalitan ng pagkamangha. Ang mga ngisi ay napalitan ng pagkagulat. Ang katulong na kanina lamang ay nakayuko at nilalait ay nag-iba ng anyo. Sa ilalim ng mga nagniningning na chandelier, siya mismo ay naging isang bituin, nagniningning ng may sariling liwanag. Si Alon, na nagsimulang sumayaw ng may pang-aasar, ay natigilan. Bawat pag-ikot ni Tala, bawat pag-indayog ng kanyang balakang ay perpekto. Nakikita niya sa mga mata nito ang isang apoy na higit pa sa liwanag ng kandila. Isang apoy ng diwa na hindi niya kayang patayin. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang hamak na katulong. Isa siyang artista. Isang reyna sa kanyang sariling entablado. Sa isang sulok, si Amihan ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kanyang labi ay napakagat sa sobrang inis. Ang dapat sana'y gabi ng kanyang tagumpay ay ninanakaw ng isang babaeng hindi niya itinuring na tao. Ngunit may isang pares ng mga mata na nanonood ng may ibang damdamin. Si Doña Dalisay Montero. Sa simula, naaawa siya sa dalaga. Ngunit habang pinapanood niya ang bawat galaw, may isang pamilyar na imahe ang nabubuo sa kanyang isipan. Ang paraan ng pag-angat ng kamay ni Tala, ang pag-ikot ng kanyang pulso, ang paraan ng pagtingin niya sa ilaw, na tila ito ay bahagi ng kanyang kaluluwa. Iisang tao lang ang nakita niyang sumayaw ng ganoon. Isang matalik na kaibigan mula sa nakaraan na matagal na niyang kinalimutan. Ang sayaw ay umabot sa sukdulan. Dahan-dahang umikot si Tala. Ang kandila sa kanyang ulo ay hindi man lang gumalaw. Tila isang koronang apoy na nakapatong sa kanya. Ang buong bulwagan ay napuno ng isang pinaghalong paghanga at hindi makapaniwalang katahimikan. Sa huling nota ng musika, huminto si Tala. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang dibdib ay umaangat at bumababa. Ngunit ang tatlong kandila ay nanatiling nakasindi. Ang mga apoy nito ay matatag na sumasayaw sa hangin. Perpekto, walang pagkakamali. Itinuon niya ang kanyang mga mata kay Alon. Isang tingin na hindi nang aakusa, hindi rin nagmamakaawa. Isang tingin ng isang taong nakuha ang kanyang tagumpay sa paraang marangal. Si Alon ay nanatiling tulala, hindi makagalaw. Ang kanyang pagkalalaki ay tila dinurog sa harap ng daan-daang tao, hindi ng isang karibal sa negosyo, kundi ng isang babaeng hinamak niya. Ngunit bago pa man may makapagsalita, isang mahinang tinig ang narinig mula sa kinauupuan ni Doña Dalisay. Isang boses na puno ng pagkamangha at mga ala-ala, sapat lang para marinig ng mga nasa malapit. Isang pangalan ang binanggit niya na parang isang multo mula sa nakaraan. Liwayway. Ang pangalang Liwayway na namutawi sa bibig ni Doña Dalisay ay parang isang susi na nagbukas ng isang nakasaradong pinto sa nakaraan. Para kay Tala, iyon ang pangalan ng kanyang ina. Para kay Doña Dalisay, iyon ang pangalan ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Para kay Alon, iyon ay isang salitang banyaga na biglang nagpabigat sa tensyonadong hangin. Mabilis na tumayo si Doña Dalisay at naglakad palapit kay Tala, ang kanyang mga mata
ay puno ng mga tanong at hindi makapaniwalang pag-asa. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga, isang kamay na pagod sa trabaho, ngunit may angking pino pa rin. "Sino ka, Hija? Paano mo nakilala si Liwayway?" Bago pa man makasagot si Tala, isang matigas na boses ang pumutol sa kanila. "Remedios, what are you doing? Let's not make a bigger scene." Si Don Ricardo Montero, ang patriarka ng pamilya, ay tumayo. Ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok sa eksena. Tila kinakalkula ang pinsalang na idulot nito sa pangalan ng kanilang pamilya. Ngunit hindi nagpatinag si Doña Dalisay. Tumingin siya ng diretso kay Tala. "Liwayway Reyes." Ang mananayaw. "Siya ba ang—" Tumango si Tala, isang tango na puno ng paggalang at lungkot. Inakupo siya. Isang buntong hininga ng pagkumpirma ang kumawala kay Doña Dalisay. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Diyos ko, ikaw na pala ang anak niya. Ang tagal kong hinanap ang inyong mag-ina matapos siyang mawala." Niyakap niya si Tala ng mahigpit, isang yakap na puno ng pangungulila at pagsisisi. "Hindi mo na kailangang magtrabaho dito. Mula ngayon ako na ang bahala sa iyo. Sa inyo ng kapatid mo, ituring mo na akong pangalawang ina." Ang alok ay tapat at puno ng kabutihan. Para sa sino mang nasa kalagayan ni Tala, iyon ay isang biyaya mula sa langit. Ngunit para kay Tala, may iba itong kahulugan. Isa itong limos, isang awa na ipinagkakaloob dahil sa pagkakamali ng nakaraan. Dahan-dahan siyang kumalas sa yakap. Tumingin siya kay Doña Dalisay ng may paggalang. "Maraming salamat po, Doña, pero hindi ko po matatanggap." Nagulat si Doña Dalisay. "Pero bakit?" "Ang nanay ko po, si Liwayway, ay tinuruan ako ng isang bagay," mahinang sabi ni Tala. Ngunit ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. "Na ang pinakamahalagang pag-aari natin ay ang ating dangal. Hindi po ito nabibili at hindi rin dapat isinusuko, kapalit ng kahit anong kaginhawaan." Bumaling siya kay Alon, na hanggang ngayon ay nakatayo lang na tila isang estatwa. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkabigla at kahihiyan. "May usapan po tayo, Mr. Montero," sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag. "Nanalo po ako. Ang kailangan ko lang ay ang premyo na ipinangako ninyo para sa operasyon ng kapatid ko. Hindi po limos. Bayad iyon sa isang pustahan na kayo mismo ang nag-alok." Ang bawat salita ni Tala ay isang sampal sa mukha ni Alon. Nilinaw niya ang linya sa pagitan nila. Hindi siya isang pulubi na nagmamakaawa, kundi isang taong nanindigan at nanalo ng patas. Si Don Ricardo ay naglakad palapit. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng awtoridad. Pinukol niya ng isang masamang tingin ang kanyang anak. "Alon, give her the check now and let's end this circus." Parang isang robot na sumunod si Alon. Kinuha niya ang kanyang checkbook at ballpen. Habang isinusulat niya ang halagang napakalaki, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi dahil sa galit, kundi sa isang komplikadong halo ng pagkainis, kahihiyan, at isang kakatwang paghanga sa babaeng kanyang hinamak. Pinunit niya ang tseke at iniabot ito kay Tala. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Sa pagkakataong ito, wala na ang pang-aasar sa mga mata ni Alon. Ang naroon ay isang blangkong pader. Itinatago ang lahat ng emosyon sa likod nito. Kinuha ni Tala ang tseke. Malamig ito sa kanyang palad. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamainit na pag-asa para sa buhay ni Sinag. Humarap siya sa mag-asawang Montero. "Salamat po." At pagkatapos ay bumaling siya kay Alon. Isang huling tingin ang ibinigay niya bago nagsalita. "Ibabayad ko ito, Mr. Montero, bawat sentimo, sa sarili kong paraan." Pagkasabi noon, tumalikod na siya. Naglakad siya papalayo sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang likod ay tuwid.
Ang kanyang ulo ay nakataas. Hindi na siya ang katulong na si Tala Reyes na yumuyuko sa bawat utos. Siya ay si Tala Reyes, ang anak ni Liwayway, ang babaeng sumayaw kasama ang apoy at hindi nasunog. Naiwan si Alon sa gitna, hawak ang kahihiyan, habang ang mga bulungan sa paligid niya ay unti-unting lumalakas. Bawat isa ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang ego. Ang gabi, na dapat ay magpapakita ng kanyang kapangyarihan, ay naging gabi ng kanyang pinakamalaking pagkatalo. At ang pinakamasakit sa lahat, natalo siya hindi sa isang laro ng pera o impluensya, kundi sa isang laro ng dangal. 3 buwan. Sa loob ng 3 buwan, ang mundo ni Tala ay nagbago. Ang dating kulay abo na kalangitan ng kanyang buhay ay unti-unting nilagyan ng kulay ng bukang liwayway. Ang pinakamatingkad na kulay ay ang tawa ni Sinag. Matagumpay ang operasyon. Ang dating mahina at maputlang bata ay ngayon maliksing naghahabulan sa kanilang maliit na bakuran. Bawat pagtakbo nito, bawat malakas na halakhak ay musika sa pandinig ni Tala. Tuwing gabi, bago matulog, idinidikit niya ang kanyang tainga sa dibdib ng kapatid. Pinakikinggan ang normal at malakas na tibok ng puso nito. Isang tunog na binayaran niya ng kanyang dangal. Ngunit sulit ang lahat. Ang perang natira mula sa tseke ni Alon matapos bayaran ng ospital ay hindi niya ginalaw para sa sarili. Sa halip, ginamit niya ito para buksan ang isang maliit na espasyo sa kanilang baryo. Isang lugar na may sahig na kahoy, salamin sa isang pader na may mga lamat na, at isang lumang stereo. Simple lang ito, malayong malayo sa karangyaan ng Hacienda de Luz, ngunit para kay Tala, ito ay isang palasyo. Pinangalanan niya itong Likas Dance Studio. Dito, tinupad niya ang pangarap ng kanyang ina. Tinipon niya ang mga batang walang kakayahang magbayad para sa formal na aralin sa pagsayaw at binigyan sila ng isang lugar kung saan malaya silang makakagalaw at mangarap. Ang studio ay laging puno ng ingay. Ang tunog ng mga paang tumatama sa sahig, ang mga bilang mula 1 hanggang 8, at higit sa lahat, ang walang katapusang tawanan. Ang mga binhing itinanim ng kanyang ina sa kanyang puso ay ngayon namumunga na para sa susunod na henerasyon. Isang hapon, habang nagpapahinga ang mga bata, naupo si Tala sa isang sulok. Kinuha niya ang isang maliit na kwaderno at isang lapis. Sa unang pahina nakasulat ang kabuuang halaga ng tseke ni Alon Montero. Sa ilalim nito, ang bawat sentimong kinikita niya mula sa paglalabada sa gabi o pagbebenta ng kakanin ay maingat niyang inililista. Ang utang, ang pananagutan, bumuntong hininga siya. Ang halagang nababawas niya ay parang isang patak ng tubig sa isang malawak na karagatan. Ngunit hindi siya sumusuko. Ito ang kanyang pangako sa sarili. Ibabalik niya ang pera hindi dahil hinihingi ito ni Alon, kundi dahil ito ang paraan para mabawi niya ng buo ang kanyang sarili mula sa gabing iyon. Teacher Tala, pagod na po kayo. Tanong ng isang maliit na batang babae na lumapit sa kanya. Ang mukha ay puno ng pawis, ngunit ang mga mata ay nagniningning. Ngumiti si Tala at ginulo ang buhok ng bata. Hindi, okay lang si teacher. Sige na, maglaro muna kayo. Habang pinapanood niya ang mga bata na masayang naglalaro, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ito na iyon. Ito ang buhay na pinili niya. Mahirap, pero totoo. Payak, pero puno ng kahulugan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang nabasag. Isang makina ng sasakyan ang marahang umugong sa labas bago ito tuluyang huminto. Hindi ito tunog ng ordinaryong jeep o tricycle na dumadaan. Ito ay tunog na Pino, malakas at pamilyar sa kanya. Ang tunog ng karangyaan. Ang mga bata ay napatigil sa paglalaro at sabay-sabay na dumungaw sa bintana.
Isang makinang na itim na kotse na hindi nababagay sa maalikabok nilang kalye ang nakaparada sa tapat ng studio. Ang kintab nito ay tila humihigop ng sikat ng araw. Naramdaman ni Tala ang biglaang paglamig ng kanyang mga kamay. Kinabahan siya. Ang pinto sa driver's side ay bumukas. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling sapatos nakatad ang unang bumaba. Bago tuluyang tumayo ng buong tikas, ang may-ari nito. Nakasuot ito ng isang perpektong plansadong business suit. Ang buhok ay maayos na nakasandal. At ang muka ay seryoso. Ang katahimikan sa loob ng studio ay halos nakakabingi. Maging ang mga bata ay tila naramdaman ng pagbabago sa hangin. Si Alon Montero ay naglakad palapit sa pinto ng studio. Sa bawat hakbang niya, bumabalik kay Tala ang lahat ng alaala ng gabing iyon. Ang kahihiyan, ang takot, ang hamon. Huminto ito sa may pintuan. Ang anino nito ay tumatabon sa sahig kung saan nagsasayaw ang mga bata. Tumingin ito sa paligid, sa mga lumang pader, sa mga batang nakatingin sa kanya ng may pagtataka, at sa wakas, ang mga mata nito ay tumigil sa kanya. Ang mga matang iyon ay hindi na mapang-asar tulad ng dati. Mayroon itong ibang kislap ngayon, isang bagay na hindi mabasa ni Tala. Mula sa kinatatayuan niya sa may pintuan, pinagmasdan ni Alon Montero ang kabuuan ng tinatawag ni Tala na studio. Isang dampa. Kung ikukumpara sa malawak at nagniningning na bulwagan ng Hacienda de Luz kung saan niya ito unang nakitang sumayaw, ang lugar na ito ay isang kahon lamang na puno ng alikabok at pawis ng mga bata. Ngunit mayroon ditong isang bagay na wala sa hacienda. Buhay. Tunay na buhay. Isang bahagi niya ang gustong tumalikod at bumalik sa kotse. Ngunit ang alaala ng malamig na boses ng kanyang ama, si Don Ricardo, matapos ang gabi ng insidente, ay pumipigil sa kanya. You created a mess, Alon. You made this nobody a martyr and made our family look like villains. Fix it, or I'll fix it for you. Hindi ito pagbisita para humingi ng tawad. Ito ay isang business transaction, isang strategic move para bawiin ang kontrol sa naratibo. Humakbang siya papasok. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos ay tila isang insulto sa katahimikan ng lugar. Ngumiti siya. Isang ngiting ensayado at walang emosyon. Good afternoon, Miss Reyes, bati niya. Nagulat si Tala sa kanyang pagdating, ngunit mabilis itong nakabawi. Pinauwi niya muna ang mga bata bago sila muling nagkaharap. Mr. Montero, anong ginagawa ninyo dito? Tanong niya. Ang boses ay kalmado ngunit may pag-iingat. Inilapag ni Alon ang isang mamahaling leather-bound folder sa isang maliit na mesa. Nandito ako para sa isang proposal, sabi niya. Binuksan ang folder para ipakita ang mga dokumentong may logo ng Montero Corporation. Nakita ko ang talento mo, Tala, at naniniwala ako na ang isang talento na tulad ng sayo ay hindi dapat nasasayang sa isang lugar na tulad nito. Hindi nakatakas sa pandinig ni Tala ang bahagyang pangmamaliit sa tono ni Alon, ngunit hindi siya nagsalita. Ang Montero Corporation ay magtatatag ng isang cultural foundation. Patuloy ni Alon, ang boses ay puno ng kumpiyansa. Isang pundasyon na tutulong sa mga mahihirap ngunit talentadong artist na tulad mo. We will provide funding, world-class training, performance venues, lahat ng kailangan mo para maging isang bituin. Itinuro niya ang isang linya sa kontrata. At gusto naming ikaw ang maging artistic director nito. Natahimik si Tala. Ang alok ay napakaganda para maging totoo. Isang pangarap na hindi niya inakalang posible. Ngunit ang nag-aalok nito ay ang parehong lalaki na humamak sa kanya sa harap ng maraming tao. Bakit, Mr. Montero? Tanong niya. Ang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. Bakit ninyo ginagawa ito? Because it's the right thing to do, sagot ni Alon.
Isang linyang paulit-ulit niyang inensayo. It's my way of making amends. Isang maliit at mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Tala. Making amends? O para linisin ang pangalan ng pamilya ninyo? Para makontrol ang kwento at gawin ninyo akong isang proyektong pangkawanggawa na nadiskubre ng isang mabait na si Alon Montero. Natigilan si Alon. Ang kanyang inihandang script ay biglang nagusot. Hindi niya inaasahan ang ganitong prangkang pag-atake. That's not true. This is a genuine offer to help you and the community. Kung tunay ang hangarin ninyong tumulong, Mr. Montero, hindi ninyo kailangang ilagay ang pangalan ninyo sa lahat ng bagay, sagot ni Tala. Ang tulong na totoo ay hindi ipinapangalandakan at lalong hindi ito ginagamit para pagtakpan ng isang kasalanan. Naramdaman ni Alon ang pag-init ng kanyang ulo. Ang babaeng ito. Matapos ang lahat ng inaalok niya, may lakas pa rin ito ng loob na kwestiyonin ang kanyang motibo. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, Tala. Tinatanggihan mo ang isang pagkakataon na maaaring hindi na dumating ulit. Ang tinatanggihan ko, Mr. Montero, ay ang maging isang puppet sa inyong palabas, matatag na sabi ni Tala. Tumayo si Alon, ang kanyang panga ay nagtagis. Fine. Kung ayaw mong kunin ang kamay na inilahad ko, baka kailangan mong maramdaman ang bigat nito. Umalis siya sa studio na puno ng pagkadismaya at galit. Ngunit habang nagmamaneho palayo, ang galit ay napalitan ng isang malamig na kalkulasyon. Kung hindi niya makuha sa diplomasya, kukunin niya ito sa pamamagitan ng puwersa, ang puwersa ng opinyon ng publiko. Kinabukasan, nagpatawag si Alon ng isang press conference. Sa harap ng kumikislap na mga kamera, inanunsyo niya ang pagtatatag ng Alab ng Sining Foundation. Ang pundasyong ito ay para sa mga nakatagong hiyas ng ating bansa. Sabi niya sa mga reporter, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. At ang una nating inspirasyon ay isang napakagaling na mananayaw. Si Miss Tala Reyes, isang talentong nadiskubre natin sa hindi inaasahang pagkakataon. At nais nating bigyan ng karapat-dapat na entablado. Ang balita ay mabilis na kumalat. Si Alon ay pinuri bilang isang pilantropo. Si Tala ay biglang naging simbolo ng pag-asa. Samantala, sa isang mamahaling restaurant, pinapanood ni Amihan Ilustre ang balita sa kanyang telepono. Ang kanyang muka ay nababalot ng inggit at galit. Hindi niya matanggap na ang katulong na kanyang nilait ay ngayon bida sa lahat ng balita. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero. Gusto kong magkita tayo, sabi niya sa malamig na boses. Makalipas ang isang oras, sa isang madilim na eskinita, iniabot niya ang isang makapal na sobre sa isang lalaking may peklat sa muka. Gawin mo ang dapat gawin para hindi na siya maging problema. Utos niya. Gusto kong mawala ang nangiti sa mukha niya. Sa parehong sandali, sa Barrio Talavera, si Tala ay pinalibutan ng mga kapitbahay at mga magulang ng kanyang mga estudyante. Ang balita tungkol sa foundation ay nakarating na sa kanila. Ang kanilang mga muka ay puno ng pag-asa. Ito na ang pagkakataon para umangat ang kanilang komunidad. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang sinira ng pagdating ng isang TV news crew. Mabilis nilang pinalibutan si Tala. Miss Reyes! Miss Reyes! Sigaw ng isang reporter, itinutok ang mikropono sa mukha niya. Napakagandang balita po ng foundation na itinatag ni Mr. Montero para sa inyo at sa komunidad. Bago pa man makasagot si Tala, isang tanong ang ibinato sa kanya na parang isang patibong. Miss Reyes, totoo po bang tinatanggihan ninyo ang napakagandang oportunidad na ito para tulungan ang sarili ninyong komunidad? Ang tanong ng reporter ay parang isang lambat na inihagis sa kanya. Ano man ang kanyang isagot, siya ang talo. Kung tatanggi siya, lalabas siyang sakim at walang pakialam sa komunidad. Kung tatanggapin niya, isusuko niya ang kanyang sarili sa kontrol ng mga Montero. Natigilan si Tala.
Ang mga mata ng kanyang mga kapitbahay na kanina lang ay puno ng pag-asa ay napalitan ng pag-aantay. Ang kanilang mga ngiti ay may bahid na ngayon ng pressure. Ako, kailangan ko po munang pag-isipan. Iyon na lamang ang pinakamalumanay na salitang nahanap niya. Ngunit hindi yon ang sagot na gusto nilang marinig. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Tala ang bigat ng buong baryo Talavera sa kanyang mga balikat. Talahija, pagkakataon na natin ito, sabi ni Aling Nena, ang ina ng isa sa kanyang mga estudyante. Isipin mo na lang ang mga bata, ang kinabukasan nila. Oo nga, Tala. Segunda naman ng isa pa. Huwag mo sanang ipagdamot ang biyaya. Baka ito na ang sagot sa mga dasal natin. Ang bawat salita ay isang patak ng semento na unti-unting nagpapatigas sa paligid niya. Ginagawa siyang bilanggo ng ekspektasyon ng lahat. Ang Likas Dance Studio na dati niyang kanlungan ay naging isang lugar ng pagtatalo. Ang dating masayang usapan ay napalitan ng mga pakiusap at banayad na panunumbat. Pakiramdam niya ay nalulunod siya, hindi sa tubig, kundi sa pag-asa ng mga taong gusto niyang tulungan. Isang gabi, pagod mula sa maghapong pag-iisip, naglakad siya papunta sa studio para kumuha ng ilang gamit. Ngunit pagdating niya, isang tanawin ang sumalubong sa kanya na nagpadurog sa kanyang puso. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas at nasira. Sa loob, ang mga salamin na may lamat ay tuluyan ng binasag. Ang mga poster na idinikit ng mga bata sa pader ay pinunit. At sa gitna ng sahig, may nakapintang malalaking pulang letra na sumisigaw ng isang mensahe, huwag kang mapagmataas, tanggapin mo ang alok. Napasandal si Tala sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ito na ba ang sinasabi ni Alon? Ang bigat ng kanyang kamay, ang pag-atake ay hindi lang sa kanyang studio. Ito ay isang pag-atake sa kanyang kaluluwa, sa kanyang pangarap. Habang umiiyak siya, sa gitna ng mga nagkalat na bubog, isang anino ang tumigil sa may pintuan. Sa takot, napasigaw siya. Hiya, ako ito. Huwag kang matakot. Ang boses ay mahinahon at pamilyar. Si Doña Dalisay Montero, nakatayo roon. Ang kanyang muka ay puno ng awa at pag-aalala. Sa kanyang mga kamay, may dala siyang isang maliit at lumang baul na gawa sa kahoy. Tinulungan niya si Talang makaupo sa isang hindi nasirang upuan. Alam kong mangyayari ito. Malungkot na sabi ni Doña Dalisay. Ang kapangyarihan ay may paraan para pilitin ang mga tao na sumunod. Bakit po kayo nandito? Tanong ni Tala. Ang boses ay paos. Nandito ako para sabihin sa iyo ang katotohanan. Sabi ni Doña Dalisay. Inilapag ang baul sa kandungan ni Tala. Ang katotohanang matagal ko nang itinago dahil sa takot. Hija, ang alok ni Alon. Hindi iyan para sa iyo. Iyan ay para pagtakpan ang isang mas malaking kasalanan. Binuksan ni Doña Dalisay ang baul. Sa loob, may mga lumang litrato at isang tumpok ng mga liham na nakatali ng laso. Hindi lang kami magkaibigan ng nanay mo. Pag-amin niya, ang boses ay nanginginig. Kami ay magkatuwang sa pangarap. Nangako ang pamilya namin na tutulungan siyang maging isang tanyag na mananayaw. Ngunit ang asawa ko, si Ricardo, nainggit siya sa atensyong nakukuha ni Liwayway. Ginamit niya ang kanyang pera at impluwensya para siraan siya, para harangan ang bawat oportunidad na dumarating sa kanya, hanggang sa napilitan si Liwayway na talikuran ng entablado at mamuhay ng tahimik sa probinsya. Siya ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa ina mo. Ang bawat salita ay isang piraso ng bubog na tumutusok sa puso ni Tala. Ang kwentong alam niya ay kulang. Ang hirap na dinanas ng kanyang ina ay hindi lang dahil sa kamalasan. Ito ay isang sinadyang kalupitan. Ang pundasyong ito, patuloy ni Doña Dalisay habang tumutulo ang kanyang mga luha, ay paraan nila
para bilhin ang iyong katahimikan, para siguraduhin ang pangalan ni Liwayway ay mananatiling nakabaon sa limot at papalitan ng kwento ng isang Tala Reyes na inangat mula sa kahirapan ng mga Montero. Patawarin mo ako, Hija. Patawarin mo ang aking kaduwagan. Matapos umalis ni Doña Dalisay, naiwan si Talang mag-isa kasama ang mga multo ng nakaraan. Kinuha niya ang mga sulat. Ang papel ay marupok na sa katagalan, ngunit ang sulat kamay ng kanyang ina ay malinaw pa rin. Isang sulat kamay na puno ng pangarap, na unti-unting napuno ng sakit at pagkadismaya. Binasa niya ang mga salita ng kanyang ina. Mga salita tungkol sa pag-asa, sa mga pangakong napako, at sa sakit ng pagtataksil mula sa mga taong pinagkatiwalaan niya. Naramdaman ni Tala ang bawat pighati, ang bawat luhang pumatak sa mga papel na yon. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang alok na ginto ni Alon ay hindi isang tulay, kundi isang kulungan. Isang magandang hawla para ikulong ang katotohanan. Kinabukasan, isang mensahero ang dumating sa kanyang bahay. Iniabot nito sa kanya ang isang makapal at mamahaling imbitasyon. Ito ay ang opisyal na paanyaya para sa Grand Press Conference ng alab ng Sining Foundation, kung saan formal siyang ipakikilala bilang artistic director. Tinitigan ni Tala ang imbitasyon. Ang pangalan niya ay nakasulat sa gintong tinta. Ang kanyang mga luha ay natuyo na. Ang kalituhan sa kanyang puso ay nawala na. Ang natira na lang ay isang malamig at matigas na determinasyon. Hinawakan niya ng mahigpit ang imbitasyon. Ang kanyang mga daliri ay halos bumaon sa kapal ng papel. Tumingin siya sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang isang entablado, hindi para sa pagsayaw, kundi para sa pakikipaglaban. Pupunta ako. Ang ballroom ng Montero Grand Hotel ay isang dagat ng kumikinang na mga ilaw mula sa kamera at nag-uumpog ang mga tanong mula sa media. Ang entablado ay pinalamutian ng marangya na may malaking banner sa likuran na nagpapahayag ng pangalan ng pundasyon, Alab ng Sining. Ito ang gabi ng pagluklok ni Alon Montero bilang isang mapagmalasakit na pilantropo, ang tagapagligtas ng mga naligaw na sining. Mula sa kanyang kinauupuan sa front row, nakaramdam si Alon ng isang alon ng kasiyahan. Ang lahat ay naaayon sa kanyang plano. Ang kwento ay naisulat na. Siya ang bayani, si Tala ang kanyang magandang proyekto. Sa tabi niya, si Amihan ay nakangiti ng matamis sa mga kamera, ginagampanan ng papel ng isang sumusuportang nobya, kahit na sa loob-loob niya ay kumukulo ang dugo sa bawat pagbanggit sa pangalan ni Tala. Handa ka na ba para sa malaking gabi mo? Pulong ni Amihan kay Alon na may bahid ng sarkasmo. Ito ay para sa pamilya, sagot ni Alon, isang paalala sa kanilang dalawa na ang lahat ng ito ay isang palabas. Nagsimula ang programa. Nagbigay ng mga talumpati ang mga politiko at mga kilalang personalidad sa sining. Lahat ay pumupuri sa kabutihang loob at bisyon ni G. Alon Montero. Bawat palakpak ay nagpapataba sa kanyang ego. Malapit na niyang ayusin ang gusot na siya mismo ang gumawa. At sa wakas, dumating ang sandaling hinihintay ng lahat. At ngayon mga kaibigan, sabi ng MC sa isang masiglang boses, let us all welcome ang babaeng may angking talento at ang inspirasyon sa likod ng pundasyong ito. Ang ating magiging artistic director, Miss Tala Reyes. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw habang tumayo si Tala mula sa kanyang upuan. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida. Isang bestida na hiniram niya, ngunit sa kanyang paglakad papunta sa entablado, dala niya ang isang dignidad na hindi kayang bilhin ng pera. Ang kanyang bawat hakbang ay kalmado at tiyak. Ngumiti si Alon. Ito na ang pagtanggap.
Ang pagtatapos ng problema. Inabot ni Tala ang mikropono. Ang lahat ng kamera ay nakatutok sa kanya. Ang buong silid ay nag-aabang sa kanyang mga salita ng pasasalamat. Huminga siya ng malalim. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Walang bahid ng panginginig. Nagpapasalamat po ako kay Mr. Alon Montero para sa napakagandang alok na ito. Isang karangalan na isaalang-alang para sa posisyong ito. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa labi ni Alon. Ngunit patuloy ni Tala. At sa isang salitang iyon, ang buong atmosfera sa silid ay nagbago. With all due respect, Mr. Montero, hindi ko po matatanggap ang inyong alok. Ang ngiti ni Alon ay naglaho. Ang mga bulungan ay nagsimula, parang mga bubuyog na biglang nagulo. Dahil ang isang pundasyon na itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan ay hindi kailanman magiging matatag, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay nagsimulang magkaroon ng bigat ng emosyon. Sinasabi ninyo na ako ang inspirasyon, ngunit ang totoo, may isa pang mananayaw na dapat ninyong kilalanin. Isang mananayaw na mas magaling, mas may puso, ngunit hindi nabigyan ng pagkakataon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Alon na ngayon ay puno na ng pagkabigla at nagbabantang galit. Ang pangalan niya po ay Liwayway Reyes, ang aking ina. Ang pangalan ay parang isang bomba na sumabog sa katahimikan. Marami po sa inyo ang hindi nakakakilala sa kanya dahil may mga taong makapangyarihan na sinigurong mananatili siyang nasa anino. Patuloy ni Tala, ang kanyang mga salita ay tila mga punyal na tumatama sa pamilya Montero. Isang babaeng pinangakuan ng tulong para abutin ang kanyang mga pangarap, ngunit sa huli ay tinaksil at sinirang puri ng mismong taong nangako sa kanya, ang ama ni Mr. Alon Montero, si Don Ricardo Montero. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manonood. Ang mga kamera ay mabilis na bumaling mula kay Tala patungo kay Alon, na ngayon ay namumutla. Ang mga reporter ay nagsimulang magsigawan ng mga tanong. Ang kaayusan ay naging kaguluhan. Ang alab ng sining na ito, sabi ni Tala, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay, ay hindi isang sulo para magbigay liwanag. Ito ay isang takip para itago ang isang madilim na sikreto. Isang paraan para bilhin ang aking katahimikan. Ngunit ang dangal po ng aking ina at ang dangal ko ay hindi kailanman mabibili. Ibinaba niya ang mikropono sa entablado. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw-ngaw, isang hudyat ng pagtatapos. Habang naglalakad siya pababaan ng entablado, ang mga flash ng kamera ay walang tigil. Ngunit hindi siya natinag. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Doña Dalisay sa isang sulok. Umiiyak, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa isang uri ng paglaya. Sa kanyang mansyon, pinapanood ni Don Ricardo Montero ang lahat sa isang malaking telebisyon. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Sa bawat salita ni Tala, ang kanyang mga kamay ay lalong humihigpit sa pagkuyom. Ang isang munting problema ay naging isang napakalaking eskandalo na nagbabantang magwasak sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Nang makabalik si Tala sa kanyang upuan, kinuha niya ang kanyang mga gamit para umalis. Ngunit bago siya makaalis, nagring ang telepono ni Alon. Nakita ng lahat ang takot sa kanyang mga mata nang makita niya ang pangalan sa screen, Dad. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Hindi na niya kailangang ilagay sa kanyang tainga ang telepono para marinig ang sigaw mula sa kabilang linya. Ngunit isang pangungusap ang narinig ng lahat ng nasa malapit. Isang pangungusap na malamig at walang awa na siyang nagtakda ng kanyang kapalaran. Wala ka nang babalikan sa pamilyang ito. Itinakwil na kita.
Ang tawag mula sa kanyang ama ay hindi lang pumutol sa linya. Pinutol nito ang buong buhay ni Alon Montero. Pagkababa ng telepono, ang ingay ng ballroom, ang mga sigawan ng reporter, ang mga bulungan ng mga bisita, ay tila isang ugong na lang mula sa ibang mundo. Nakatayo siya sa gitna ng lahat, ngunit pakiramdam niya ay mag-isa siya sa isang malawak na disyerto. Automatikong naglakad ang kanyang mga paa. Walang direksyon, walang layunin. Nilagpasan niya si amihan na galit na nakatingin sa kanya. Nilagpasan niya ang mga taong nakaturo sa kanya. Lumabas siya ng hotel sa malamig na hangin ng gabi. Ang kanyang kotse ay naroon, kasama ang kanyang driver, nag-aantay. Ngunit hindi siya sumakay. Naglakad lang siya. Para sa isang taong lumaki na bawat hakbang ay may kasunod na serbisyo, ang paglalakad sa magulong kalsada ng Maynila ay isang bagong karanasan. Ang mga busina ng sasakyan, ang amoy ng usok at pagkain sa kalye, ang siksikan ng mga tao, lahat ay tila isang atake sa kanyang mga pandama. Hindi niya alam kung gaano siya katagal naglakad hanggang sa maramdaman niya ang pagod at uhaw. Pumasok siya sa lobby ng isang hotel na hindi kasing rangyanang sa kanila, ngunit disente pa rin. Lumapit siya sa front desk. "Isang suite please," sabi niya. Ang boses ay pagod. "Certainly sir. Can I have your credit card?" Inilabas niya ang kanyang platinum card, ang simbolo ng kanyang kapangyarihan. Isinaksak ito ng receptionist sa terminal. Isang beses. 2 beses. "I'm sorry sir. Decline po." Kumunot ang noo ni Alon. "That's impossible. Try this one." Inilabas niya ang isa pa. Isang black card. Muli, "Decline po, sir." Isa-isa niyang inilabas ang lahat ng card sa kanyang wallet. Lahat ay tinanggihan. Ganoon kabilis kumilos ang kanyang ama. Sa isang tawag lang, binura siya nito sa sistema. Hindi na siya si Alon Montero, ang tagapagmana. Isa na lang siyang pangalan na walang pondo. Lumabas siya ng hotel, ang kahihiyan ay mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya sa press conference. Walang pera, walang matutuluyan, walang pamilya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang 28 taong buhay, si Alon Montero ay tunay na nag-iisa at walang-wala. Naupo siya sa isang maliit na karinderya sa tabi ng kalsada. Umorder siya ng kape at isang platong kanin na may itlog. Ang lasa ng kape ay mapait at matapang, hindi tulad ng mamahaling kape na iniinom niya tuwing umaga. Sa isang sulok, nakita niya ang isang pamilya, ama, ina, at 2 anak, na masayang pinagsasaluhan ang isang mangkok ng sabaw. Sa kabilang mesa, isang construction worker na pagod ang tahimik na kumakain. Ang kanyang damit ay puno ng alikabok at semento. Pinanood niya sila. Mga ordinaryong tao. Mga taong hindi niya kailanman pinag-aksayahan ng panahon na tingnan. Ngunit ngayon, sa kanilang simpleng pamumuhay, nakita niya ang isang bagay na wala siya. Kuntento. Kasiyahan. Samantala, sa Barrio Talavera, ibang-iba ang eksena. Ang nasirang likas dance studio ay inaayos sa pamamagitan ng bayanihan. Ang mga kapitbahay ni Tala ay nagtulong-tulong, nagbigay ng pintura, kahoy at lakas pejigawa. Ang insidente sa press conference ay kumalat na at si Tala ay naging isang lokal na bayani, isang simbolo ng paninindigan laban sa mga makapangyarihan. Sa gitna ng pag-aayos, dumating si Doña Dalisay. Ang kanyang dating postura ng isang asawa ng bilyonaryo ay napalitan ng isang simpleng determinasyon. "Talahija," sabi niya. Inilapag ang isang folder sa mesa. "Umalis na ako sa bahay. Nakipaghiwalay na ako kay Ricardo." Nagulat si Tala. "Donya." "Dalisay na lang." Ngumiti ito. "Panahon na para itama ang mga pagkakamali. Gagamitin ko ang sarili kong pera, ang mana mula sa mga magulang ko, para itayo ang isang tunay na pundasyon."
Iniharap niya ang mga dokumento kay Tala. Nakasulat dito ang pangalan ng bagong organisasyon, Liwayway Foundation. Niyakap ni Tala si Dalisay. Sa wakas, ang hustisya para sa kanyang ina ay nagsisimula ng mabuo. Sa karinderya, nakabukas ang isang maliit at lumang telebisyon na nakasabit sa pader. Biglang lumabas sa balita ang isang pamilyar na mukha. Si Tala, nakangiti, habang kinakapanayam tungkol sa pagbangon ng kanyang studio. At sa tabi niya ang ina ni Alon, si Doña Dalisay, na nagsasalita tungkol sa pagtatatag ng Liwayway Foundation. Tinitigan ni Alon ang screen, ang kanyang ina. Ang kanyang ina na pinili ang katotohanan kaysa sa kayamanan ng kanilang pamilya. At si Tala, ang babaeng winasak niya, na ngayon ay mas buo at mas matatag kaysa dati. Sila, magkasama, ay bumabangon mula sa abo na nilikha ng pamilya Montero. Sila ang nagtatayo, habang siya ang abo, ang natira sa isang marangyang buhay na sinunog ng kanyang sariling kayabangan. Tumayo siya, binayaran niya ang kanyang kinain gamit ang kaunting cash na natitira sa kanyang bulsa. Lumabas siya ng karinderya, ngunit ngayon, ang kanyang paglalakad ay mayroon ng direksyon. Sa di kalayuan, may isang malaking construction site, maingay, maalikabok, at puno ng mga taong nagbubuhat ng mabibigat na bagay. Mga taong katulad ng lalaking nakita niya sa karinderya. Mga taong nagtatrabaho para sa bawat sentimo. Naglakad siya palapit sa gate. Hinarang siya ng guard. Sino po sila? Tinanggal ni Alon ang kanyang mamahaling relo at inilagay sa bulsa. Tiningnan niya ang guard sa mata, walang bahid ng anumang arogansya. Ang naroon lang ay isang desperadong pangangailangan na magsimulang muli. Naghahanap po sana ako ng trabaho. Kahit ano po. Kahit tagabuhat lang. Ilang linggo ang lumipas. Ang likas dance studio, na ngayon ay nasa ilalim na ng Liwayway Foundation, ay mas naging abala kaysa dati. Ang mga dating basag na salamin ay napalitan na ng bago at ang sahig na kahoy ay mas makintab pa. Pero may isang bagay na hindi pa naayos. Ang nasirang bakod sa labas. Isang paalala ng pag-atake na nangyari. Isang hapon, habang nagtuturo si Tala sa mga bata, isang pamilyar na tunog ang kanyang narinig mula sa labas. Ang tunog ng martilyo na pumupukpok sa kahoy. Sa pag-aakalang isa ito sa mga tumutulong na kapitbahay, hindi niya ito pinansin sa simula. Ngunit nang matapos ang klase, lumabas siya at natigilan sa kanyang nakita. Isang lalaki ang nakatalikod sa kanya, abala sa pag-aayos ng bakod. Ang kanyang damit ay simple, isang puting t-shirt na may mantsa ng pawis at maong na kupas. Payat ito kumpara sa huli niyang pagkikita. At ang kanyang balat ay mas maitim, halatang nasunog sa araw. Ngunit kahit nakatalikod, kilala ni Tala kung sino ito. Alon? Dahan-dahang lumingon ang lalaki. Hindi na ito ang aroganteng si Alon Montero na nakilala niya. Ang kanyang mga kamay ay hindi na malinis. May mga kalyo na ito at ilang maliliit na sugat. Ang kanyang mga mata ay wala na ang dating kayabangan. Ang naroon ngayon ay isang pagod na pag-iingat at isang uri ng kalmadong hindi pa nakikita ni Tala dati. Tala, sabi niya, ang boses ay bahagyang magaspang. Nakita kong sira pa rin, kaya inayos ko na. Hindi alam ni Tala kung ano ang sasabihin. Ang lalaking minsang nagalok sa kanya ng milyon-milyon para sa isang pundasyon ay narito ngayon. Personal na nag-aayos ng kanyang sira-sirang bakod. Hindi mo kailangang gawin yan, sabi niya. Alam ko, sagot ni Alon, hindi tumitingin sa kanya. Itinuon ang pansin sa isang maluwag na pako. Kaya nga ginagawa ko. Isang awkward na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ito ang kanilang unang pag-uusap na walang hamon, walang alok, walang tensyon. 2 tao lang na may nakaraang puno ng sugat.
Salamat, mahinang sabi ni Tala. Tumangulang si Alon. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa at naiwan si Talang nagmamasid. Ang kanyang puso ay puno ng nagtatalong emosyon. Samantala, sa tuktok ng isang gusali ng opisina, si Don Ricardo Montero ay hindi pa tapos. Para sa kanya, ang pagkatalo ay hindi isang option. Ang ginawa ni Tala at ng kanyang dating asawa ay hindi lang isang kahihiyan. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. At sa giyera, lahat ay patas. Ikalat ninyo, utos niya sa kanyang mga tauhan. Gamitin ninyo ang lahat ng bloggers at trolls. Gumawa kayo ng kwento. Palabasin ninyo na si Tala Reyes ay isang oportunista. Isang gold digger na ginamit ang kwento ng kanyang ina para makakuha ng pera at atensyon. Na niloko niya si Doña Dalisay. Sa loob lang ng ilang oras, isang bagong bagyo ang sumalanta sa buhay ni Tala. Ang social media ay napuno ng mga artikulong naglalaman ng kasinungalingan. Mga litrato niya nakuha sa labas ng Montero Grand Hotel noong gabi ng press conference ay ginawa ng kwento na sinusubukan niyang makipag-areglo. Ang kanyang simpleng pamumuhay ay pinalabas na isang pagkukunwari lamang. Ang dating suporta ng publiko ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Ang pinakamasakit ay nang tawagan siya ni Dalisay. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Talahija, ang board ng foundation, nag-aalala sila. May mga sponsor na gustong umatras. Naramdaman ni Tala ang pagbabalik ng pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ang anino ng mga Montero ay mahaba at madilim at tila hindi siya makakatakas dito. Sa construction site, sa oras ng pahinga, narinig ni Alon ang usapan ng kanyang mga katrabaho habang nagbabrowse sila sa kanilang mga telepono. Grabe pala yung babaeng dancer, ano? Mukhang pera pala. Oo nga kawawa naman yung Donya. Naloko. Napatayo si Alon. Nakita niya ang mga artikulo, ang mga pekeng balita, ang mga masasakit na komento. Kilala niya ang estilo ng kanyang ama. Ito ang huling desperadong pag-atake nito. Isang galit na hindi niya panaramdaman dati ang umakyat sa kanyang lalamunan. Hindi ito galit dahil sa nawala sa kanya. Ito ay galit para sa kawalang katarungan na ginagawa sa isang taong ang tanging kasalanan ay ang manindigan para sa tama. Sa gabing iyon, isang desperadong plano ang nabuo sa isip ni Alon. Ginamit niya ang natitirang kaunting koneksyon na meron siya. Isang dating sekretarya na may utang na loob sa kanya. Humingi siya ng pabor. Isang kopya ng lahat ng phone records at audio recordings mula sa opisina ng kanyang ama sa araw na iniutos nito ang pagpapakalat ng mga pekeng balita. Alam niyang imposible, ngunit sa hindi malamang dahilan, pumayag ang sekretarya. Kinabukasan, isang maliit na USB drive ang iniabot sa kanya. Nasa loob nito ang lahat. Ang malinaw na utos ni Don Ricardo sa kanyang mga tauhan. Ang pag-uusap niya kay amihan na pilit niyang pinapupunta sa media para magsinungaling laban kay Tala. Ito ang bala na wawasak sa kanyang ama. Hawak-hawak ang ebidensya. Pinuntahan ni Alon si Tala sa studio. Gabi na. Ang mga ilaw lang sa loob ang nagbibigay liwanag. Naabutan niya si Talang nakaupo sa sahig, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mukha ay bakas ng pagod at sakit. Tala, sabi niya, ang boses ay seryoso. Napatingin ito sa kanya. May paraan ako para itigil ito. Sabi ni Alon, itinaas ang USB drive para linisin ang pangalan mo at ng nanay mo para sa kapakanan ng lahat. Isang bahagyang pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Tala. Pero bago ko ito ibigay sa iyo, kailangan kong malaman. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang kahinaan na ngayon niya lang ipinakita. Pinapatawad mo na ba ako? Tinitigan ni Tala si Alon
na nakatayo sa ilalim ng malamlam na ilaw ng studio. Hawak nito ang isang maliit na USB drive na parang isang susi na maaring magbukas ng pinto patungo sa hustisya, ngunit ang tanong na kasama nito ay mas mabigat pa. Pinapatawad mo na ba ako? Hindi ito tanong na basta-basta masasagot ng oo o hindi. Tumingin si Tala sa mga kamay ni Alon, mga kamay na may kalyo na ngayon. Tumingin siya sa mga mata nito, mga matang hindi na nagtatago sa likod ng kayamanan. Nakita niya ang isang taong bumagsak, nasaktan, at ngayon ay sinusubukang tumayo muli. Hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng paggawa ng tama. Ang pagpapatawad, Alon, mahinang sabi ni Tala, ay hindi isang salita na binibigkas. Ito ay isang bagay na nararamdaman. At ang nakikita ko sa iyo ngayon, nagsisimula ka ng maging isang taong mas madaling patawarin. Hindi niya direktang sinagot ang tanong, ngunit para kay Alon, sapat na yon. Isang maliit at totoong nangiti ang unang beses na gumuhit-humuhit sa kanyang mga labi. Iniabot niya ang USB drive kay Tala. Kung ganoon, gamitin mo ito para sa nanay mo, para sa inyo. Kinabukasan, ang mga recording ay lumabas sa isang respetadong news outlet. Ang boses ni Don Ricardo Montero, malinaw at hindi maikakaila. Habang nag-uutos na sirain ang reputasyon ng isang inosenteng tao, ay umalingaw-ngaw sa buong bansa. Ang iskandalo ay mas malaki pa kaysa sa una. Sa pagkakataong ito, wala nang takip, wala nang palusot. Ang pagbagsak ng imperyo ng Montero ay mabilis at brutal. Ang board of directors ay nagpatawag ng isang emergency meeting at sa pilitang pinag-resign si Don Ricardo. Ang mga kasosyo sa negosyo ay nagsimulang umatras. Si Amihan, na sangkot din sa recording, ay kinasuhan at tuluyang nawala sa social scene. Ang kapangyarihang inabuso nila ay siya ring mismong kapangyarihan na dumurog sa kanila. Makalipas ang isang linggo, inilunsad ang Liwayway Foundation. Ginanap ito hindi sa isang grand hotel, kundi sa mismong bakuran ng likas dance studio kasama ang komunidad ng Barrio Talavera. Simple lang ang okasyon, ngunit puno ng katotohanan at pag-asa. Nakatayo si Tala sa isang maliit na entablado sa tabi ni Dalisay. Ang pundasyong ito ay hindi lang para sa sining, sabi ni Tala sa kanyang talumpati habang nakatingin sa mga bata sa harap niya. Ito ay para sa bawat pangarap na minsan nang sinubukang ibaon ng takot at kawalang katarungan. Ang pangalan ng aking ina, si Liwayway, ay nangangahulugang bukang liwayway. At ngayon, sabay-sabay nating sinasalubong ang isang bagong umaga. Sa likuran ng mga tao, nakatayo si Alon. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at maong. Hindi siya bahagi ng programa. Isa lang siyang manonood. Pinanood niya si Tala. Hindi na bilang isang katulong o isang kalaban, kundi bilang isang babaeng hinahangaan niya ng lubos. Nakita niya ang lakas nito, ang tibay ng kanyang puso. Isang nangiti ng kapayapaan ang nasa kanyang mga labi habang tahimik siyang tumalikod at naglakad paalis. Alam na ang lugar niya ay hindi pa doon. Kailangan pa niyang buuin ang kanyang sarili. Lumipas ang mga araw. Ang Liwayway Foundation ay umunlad. Si Tala, bilang artistic director, ay naglakbay sa iba't ibang probinsya para maghanap ng iba pang mga tala. Mga talentong nagtatago sa anino. Isang hapon, habang nagtuturo siya ng isang bagong klase ng mga bata, bumukas ang pinto ng studio. Pumasok ang isang lalaki. Mas malinis na ito ngayon. At ang dating pagod sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang tahimik na determinasyon. Nagulat ang mga bata. Si kuya po na nag-ayos ng bakod. Ngumiti si Tala. Alon, anong ginagawa mo dito? Hindi siya sumagot. Sa halip, lumapit siya sa maliit na lamesa sa sulok kung saan nakalagay ang registration form. Kumuha siya ng isa.
Gusto ko sanang mag-enroll, sabi niya. Ang kanyang boses ay seryoso ngunit may bahid ng hiya. Hindi para maging magaling na mananayaw. Gusto ko lang matutunan kung paano makinig sa musika ng sarili kong mga paa. Matutunan kung paano gumalaw ng hindi iniisip kung sino ang nanonood. Natawa si Tala, isang tawang magaan at malaya. Ang klase ay para sa mga bata. Kung ganoon, sabi ni Alon, ituring mo akong isang bata na nagsisimula palang matuto. Tinitigan siya ni Tala. Sa sandaling iyon, nakita niya ang lahat. Ang paglalakbay, ang sakit, ang pagbabago, ang pagpapatawad na hindi na kailangang bigkasin. Tumango siya. Sige, magsimula ka sa simula, tulad nating lahat. At sa loob ng studio, na puno ng tawa ng mga bata, nagsimula ang isang bagong sayaw. Ang dating mayaman na tagapagmana, ngayon ay isang baguhang estudyante na sinusubukang sundan ang mga simpleng hakbang sa sahig. At ang dating katulong, ngayon ay isang guro, isang leader na matiyagang gumagabay sa kanya. Ang kanilang hinaharap ay hindi pa naisusulat, ngunit sa unang pagkakataon, sila ay sumasayaw sa iisang kumpas. Isang kumpas ng pag-asa, pagpapatawad, at isang bagong simula. At dito po nagtatapos ang kwento ni Tala at ni Alon. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa dami ng pera o sa taas ng posisyon, kundi sa kakayahang manindigan para sa dangal, aminin ang pagkakamali, at magsimulang muli mula sa wala. Ang pagpapatawad ay isang mahabang paglalakbay, ngunit ito ang tanging daan patungo sa tunay na kapayapaan ng puso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, mga minamahal naming tagapakinig. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento natin ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa paglalakbay ni Tala? At ano pong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.